Sa isang checkpoint sa bayan ng Maasim sa Sarangani Province, nasabat ang 3 maletang ito na ang laman hindi bilyon-bilyong pisong kickback na i-deliver sa mga politiko, kundi mahigit 20 wild birds na may naglalakihang mga tuka. Ibong kung tawagin sa ibang mga probinsya, kalaw o tariktik. Sa Ingles, hornbill. Ang presyo ng mga nakumpiskang hornbill halos ₱250,000. Talagang endangered species siya. Bawal talaga na hulihin na gano'n. May malaking tuka rin ba ang batas para masawata ang iligal na pagkalakal ng mga ibong ito? Ang mga hornbill, lula ng isang SUV na minamaneho noon ni JR, hindi niya tunay na pangalan. Habang ini-inspeksyon sa checkpoint ng mga pulis ang sasakyan, may kung anong ingay daw silang narinig. Parang tunog ng ibon. That's the time, yung personnel natin po, ma'am, na nagkaroon ng pagkakataon at buksan. Hanggang tumambad sa kanila ang 3 maleta na ang laman, 6 na Mindanao Riv Hornbills at 19 na Southern Rufous Hornbills. Southern Rufous Hornbill, pula yung ulo, may malaking cast, very blackish yung kanyang plumage. Yung Writhed Hornbill, na meron siyang facial skin na medyo madilaw. Base sa nahuli natin, galing po ng Barangay Tambilil, Tiamba, Sarangani Province po. At dadalhin possible doon sa place of residence niya ng City of Digos. Ang 25 hornbills na nakumpiska, agad itinurn over sa DENR o sa Department of Environment and Natural Resources. Habang si JR nakapiit ngayon sa Maasim Municipal Police Station. Nagpa-interview si JR sa aming team. Kiit niya, kinumisyon lang daw siya ng isa niyang kasama para ihatid ang mga maleta sa Davao. Bali, kinontrata po ko ng kasama ko yung nakatakas. 3 tao daw kukunin namin tapos may bagahe. O dadalhin daw namin sa Davao. Hindi 3 tao yung kinarga namin, bagahe lang, maleta lang. Saan niya lang po yung zipper ng maleta. Kasi hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa likod kasi nagdadrive ako. Yung driver na nahuli ngayon, pinakaharap na niya yung kasong violation of Section 27 of RA 9147 Wildlife Act natin. Ang kaukulang parusa is nasa 4 years to 6 years imprisonment up to maximum 500,000 na fine. Nagtaka yung mga tao natin kasi pare-pareho ang laki. Hindi rin daw normal o natural ang pagpapakain sa mga ito. Pag gano'n mo, ayaw nila magkain. So talagang i-hand feeding natin. Kaya naghinala na ang mga ibon hindi lang basta kinuha sa gubat o sa wild, kundi maaaring brinid. Ang captive breeding naman, pinapayagan niya na kailangan lang kung mag-alaga ka, magpaparami ka ng ibon, yung source na material mo is galing din sa legal na pamaraan. Nabili mo o galing sa legitimate na farm holder din. Ang mga hornbill nasa pangangalaga na ngayon ng Regional Wildlife Rescue Center sa Lutuyan, Sultan Kudarat. Pero ang ikinalungkot nilang ibalita, 6 sa mga ito namatay. Dahil yung ating mga ibon ay nakalagay sa maleta, sa isang malita kung minsan 6, so nasuffocate sila, kulang ng oxygen. So may ang ventilation. Yun ang reason kung bakit may namatay. Dahil sa malawakang pagkasira ng ating mga kagubatan na kanila ring habitat o tirahan at patuloy na illegal hunting at wildlife trade, maraming species ng hornbill itinuturing na ngayong critically endangered, gaya ng Acerus waldeni o rufous-headed hornbill at Sulu hornbill. There are species na it takes time for them to grow. So 2 to 3 years bago sila fully mature and have families of their own. Dapat proud tayo kasi ang hornbills are about 62 species around the world. 10 of those are only found in the Philippines and nowhere else.
Ang ilang mga hornbill na na-rescue ng mga otoridad mula sa gubat narito sa Cebu. Dito, bida ang Philippine Rufous Hornbill na si Tuk, short for tukan, There is locally known as Kalaw or Cloud of the Mountains. na 3 beses sa isang araw kung magtanghal sa park. Kasama ang kanyang trainer na si Irvin. Kapag nasa stage na raw si Tuk, agad siyang nagpapakitang gilas. Kaya niyang lumipad from point A to point B. Right there. Loves to jump from perch to perch, showing off its... Alright, let's go, Tuk! And Tuk also has an excellent food catcher. Now, Tuk, let's show them. At saluhin ang pagkaing ibinabato sa kanya. It's really worth it na pagpunta namin dito, nakita namin si Tuk, especially yung pagtapon niya ng pagkain at pagsalo niya. Napaka-worth it talaga pagpunta dito. Kapag wala naman daw sa mood si Tuk, hindi naman siya pinipilit ni Irvin. Walang interaction, papakalmahin lang muna siya po before ilabas ulit para mag-show. Si Tuk, hornbill na nakumpiska ng DNR Cebu, sobra raw itong agresibo noon. Hindi natin siya ma-release. Yung ability niya to find food, parang na-lessen na din, no? Taong 2022, ipinahiram o ipinaloan nila ito sa park for educational purposes. We have to balance the need for education and conservation and protection. Marami na pong mga pag-aaral na pwede naman pong gawin ito sa wildlife na hindi na natin kailangang mag-captive breeding, na hindi na po natin kailangan mag-keep ng wildlife within a captive environment katulad po ng zoo. Meron siyang wildlife farm permit issued in 2019 at it was found out na yung park is capable. Tuk! Dali, Tuk! Si Tuok. Yung behavior kasi niya is dependent siya to humans. Meaning, kung i-release natin siya, that would cause harm, more harm, than, or even death. Chine-check ng DNR through the compliance monitoring activity. Bawat ibong kinakalakal, bawat tukat pakpak na ibinibilanggo, sugat sa ating kalikasan. Dahil kapag nawala ang mga tagapagdala ng binhi, katulad ng ginagawa ng mga ibon, titigil ang paghinga ng gubat. At kapag tumahimik na ang mga huni sa itaas, baka huli na para marinig din natin ang sigaw ng kalikasan. Pepe, pang-ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ang verbal ang hipid. Mata ng pusa tapos takpak ng paliki. Puti tapos mahapang ko. Let us pray! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.